Pakita po natin. Ang lumang katawan, tingnan niyo po, no? Ang lumang katawan, titignan muna natin, no? Yung ating pong fast na katawan nang hindi pa natin naririnig ang salita ng Diyos. Okay. Sabi po sa talatang yan, katawang panlupa ay nabubulok. Amen po ba? Kanina lang po, no, nag-usap tayo yan sa ilalim po, na po sa mga leader. Katawang panlupa ay nabubulok. Ganyan din. Sige po, tuloy. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay, ang inilibing ay nabubulok. Pagmasdan po natin yung ating katawang lupa. Lahat po yan, no? Humihina. Sabi nga ni Pastor Dante, kumukulubot. Kahit anong stretch ng balat natin pag tumatanda tayo, kumukulubot. Eh, karamihan, sensya na po kayo, naikwento ko. Karamihan po, pag umiidad na tayo, no? Kumukulubot na talaga yung balat natin. Eh. Pinipilit lang natin batakin. Kasi yun ang madalas na napapansin sa atin. Di po ba? Okay. Opo, no? Yan po yan, naikwento ko lang po. No? Ganyan din ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay nabubulok. Tunay po yan. Kaya ibinabaon tayo. Kapag tayo namatay, ibinabaon tayo 6 na pulgada mula sa ibabaw ng lupa. Binabalik lang tayo sa alabok. Okay, sunod. Okay. Ganito ang sinasabi sa kasulatan, ang unang tao, pagmasdan niyo po yung unang tao, si Adan. Si Adan ay nilikhang binigyan ng buhay. Amen po ba? Kaparehas natin. Okay, tuloy. Ang unang Adan ay mula sa lupa. Tayo po, ilagay natin yung ating katawan at present sa katawan ni Adan. Sabi diyan, ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Kapag ka namatay, bumabalik sa alabok. Isinilang sa alabok, bumabalik sa alabok. Okay? Sunod po, lilikumin niyo po ha. Likumin niyo po yung, kung kayo po yung nagno-note, no? Likumin niyo po yung katawang panlupa at saka katawang panlangit para hindi kayo malito po. No? Titingnan niyo po yung mga verses. A, may B, may C, makikita niyo po yan para maliwanagan po tayong lahat. Katawang panlupa na walang karangalan at mahina. Kapag ka ang katawan po natin, mga kapatid, wala ang binhi ng salita ng Diyos. Napakahina niyan. Lalo-lalo na sa kasalanan. Wala siyang maipanlaban eh. Walang espiritual. Wala ang espiritu ng salita ng Diyos. Kaya mahinang-mahina po yan. Makikita niyo po mga kapatid sa pagsasalaysay ng salita ng Diyos. Sang-ayon kay Apostol Pablo, masasalamin po natin na ang kasalanan po talaga ay ayaw ng Panginoon. Ayaw niya po. Nabanggit po diyan sa talatang 43, kapatid. Walang karangalan, mahina ng ilibing. Susunod. Katawang pangkaraniwan sa mga talatang 44. Inilibing ang katawang physical. Tingnan niyo po. Muling mabubuhay bilang katawang espiritual. So ang tao po hindi lamang nabubuhay, mga kapatid, sa pamamagitan ng tinapay, pagkaing physical, kung hindi sa bawat salita ng Diyos na namutawi sa kanyang labi. Kaya mahalaga po ang spiritual. Hallelujah.
Hallelujah, Lord. Inilibing na katawang physical, muling mabubuhay bilang katawang spiritual. Sa susunod na talata, ngunit hindi na una ang spiritual. Pagmasdan niyo po hindi na una ang spiritual. Ano po ang nauna? Kapatid, susunod. Ang katawang panlupa ay katulad na nagmula sa lupa. Hindi na una ang spiritual. Binanggit po yan ng Panginoong Yahweh. Noong panahon na ang bayang Israel sa Deuteronomy chapter 8 po, no? Sila'y naglalakbay sa ilang. Sinabi po ng Panginoong Yahweh na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pamamagitan ng pagkain tinapay, kung hindi sa bawat salita na namutawi sa labi ng Diyos. Mga kapatid, susunod, katawang nagmula sa lupa, ang unang Adan. Isinilang po siya, binigyan siya ng buhay ng Diyos. Si Adan, sabi po sa talatang 49, kung paanong tayo'y naging katulad ng taong nagmula sa lupa. Tama po ba? Tayo'y nagmula sa lupa. Bakit po? Na ang tatay mo at ang nanay mo ay nagsiping. Sino ang naging bunga? Kuya Nonoy. Si Kuya Nonoy, na ang nanay niya at ang tatay niya ay nagsiping. Sino ang naging supling? Si Kuya Nonoy. Maging ako. Ang nanay ko at ang tatay ko ay nagsiping. Sino naging bunga? Tama po ba? Isinilang saan po? Sa physical. Makikita niyo po kung paano tayo isinilang sa spiritual. Hallelujah. Purihin ang Diyos po, no? Purihin ang Diyos. Kung paanong tayo'y naging katulad ng taong nagmula sa lupa, susunod, ang bagong katawan. Ang bagong katawan na hindi nabubulok. Kay buti-buti po ng Diyos, no? Kapag ka narinig natin ang salita ng Diyos, pinapatibay nito ang ating pananampalataya. Hallelujah. Kapag ka narinig natin ang salita ng Diyos, pinapatibay nito ang ating pananampalataya, no? Ang ating pag-asa, at dulot nito'y kaaliwan para sa atin, mga kapatid. Tingnan po natin ang nakapaloob sa mga talatang ito. Sulat niyo po Dito niyo po nililikom natin verse by verse, A, B, C. Okay? Katawang hindi nabubulok ay muling binuhay. Napalitan na po, no? Pinapalitan ng Diyos. Ay muling binuhay. Sabi sa talatang 22. Ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Bakit po? Sapagkat naroroon po ang binhi ng salita ng Diyos. Kaya hindi mabubulok. Katawang hindi. Sige po, tuloy tayo. Katawang hindi nabubulok kas sa muling pagkabuhay. Tingnan niyo po yung binabanggit Susuriin natin maigi po, babalansehin natin ang mga binabanggit na salita. Marangal,
Kapag binuhay na magmuli ang isang tao, makikita niyo po yung karangalan niya. Karangalan niya na binabanggit ni Apostol Pablo. At malakas, hindi mahina ha. Hindi mahina po ang taong binigyan ng buhay na magmuli ng Diyos. Ay malakas na tao. Marangal ang kanyang pamumuhay. Susunod. Marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Okay? Next. Katawang hindi nabubulok ay ang katawang espiritual. Pagmasdan niyo po mga kapatid, physical, spiritual. Pinag-isa ng Diyos. Ang salita ng Diyos po, tignan niyo po ang Diyos, no? Tunay po na napakabuti ng Diyos sa mga naniniwala sa Kanya. Yung beliefs natin, no po, gustong-gusto ng Diyos yun, no? Kaya po kinalugdan niya ang mga taong may pananampalataya. Kaya kung walang pananampalataya, hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Mahalaga po ang pananampalataya. Katawang hindi nabubulok ay ang katawang espiritual. Ang Diyos po, ang Diyos ay nakipagkaisa sa tao. Okay? Kaya gano'n na lang po ang salaysay ni Apostol Pablo. Na gano'n din ang tinanggap niya. Tinanggap niya ang salita ng Diyos na naging saligan ng kanyang pananampalataya. Okay, susunod kapatid. Kung may katawang physical, mayroon ding katawang spiritual. Katawang panlangit. Okay tingnan niyo po Katawang panlangit, katawang panlupa. Pinag-isa ng Diyos. Physical, spiritual. Pinag-isa ng Diyos. Hallelujah. Kung may katawang physical, mayroon ding katawang spiritual. Mga kapatid, ang physical muna. Okay, pagmasdan niyo po, no? Ang physical muna bago ang spiritual. Kaya po nabanggit ko po, no? Na ang nanay ko po at ang tatay ko ay nagsiping. Sino naging bunga? Ako po, si Kuya Ed. Bungang physical. Yan. Titignan natin po paano nagkaroon ng spiritual na po. Ang physical muna bago ang spiritual, susunod. Ang katawang panlangit ay katulad na nagmula sa langit. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Susunod. Katawang spiritual, ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Yan po. Ang huling Adan po, makikita niyo po yung unang Adan at ito po yung huling Adan. Sabi po sa talatang ito, kapatid. Excuse lang po. Ang huling Adan ay ang spiritong nagbibigay buhay. Okay, sunod. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Okay, tignan po natin Bakit? Yan. Tuloy. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Sino po ba ito? Na binabanggit sa Bible. Okay, tuloy. Pagmasdan niyo po, si Kristo kung ano nilalaman po ng magandang balita. Si Kristo
ay nagmula sa langit. Amen po ba tayo? Bakit po? Sinong gusto sumagot? Okay. Okay, isinilang siya. Nagkatawang lupa. Amen po ba? Nagkatawang tao. O, para makita po ng bayang Israel ng mga Hudyo, Hebreo, Grego. Ang katawang lupa ng ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo ay nagmula sa langit, isinilang sa lupa, nagkatawang tao, namatay sa krus, at nabuhay muli. Masdan niyo po mga kapatid, sabi po sa mga talatang ito, kapatid, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Amen. Bakit po? Sapagkat nakipagrelasyon sa atin ang Diyos. Susunod na mga talata, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Sabi po ni Apostol Pedro, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin. Napakapalad po natin. Sa mulat-mula pa ay pinabanal ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay. Tuloy. Upang maging masunurin. Amen po ba tayo doon, no? Masunurin kay Hesukristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sabi ni Apostol Pedro, sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. Hallelujah. Sunod po mga kapatid. Ang pangako sa pagkabuhay na muli. Alam niyo po ba pagka ang nangako po ay ang Diyos? Totoo po. Mangyayari po kapag ka nangako ang Diyos. Ito po ang mga pangako ng Diyos sa pagkabuhay na magmuli. Ang katayuan na may pangangailangan sa pangako. Sabi po sa 1 Corinthians 15:50, ito ang ibig kong sabihin, sabi ni Pastor Pablo. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. Masdan niya po, laman at dugo. Physical. Ang binabanggit po dito, physical. Sabi ni Apostol Pablo po, ito ang ibig kong sabihin mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira. Pagmasdan niyo po yung salita, no? Pag-aaralan natin, no? Nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Yan po ay physical pa rin. Kapag ang tao po ay nabubuhay lamang sa pamamagitan ng pagkain, physical, huwag kang umasa. Huwag kang umasa na magiging tagapagmana ka ng kaharian ng Diyos. Sang-ayon po yun sa salita ng Diyos. At ang katawan mo'y nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Kaya mahalaga po ang salita ng Diyos, mga kapatid, na siya nagbibigay buhay. Susunod. Ang sabi po, diyan po, makikita niyo po yung binabanggit ko po kanina. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman.
Uulitin ko po ba kung sino ang naging bunga? Yun po yung unang kapanganakan mo sa physical. Pero may binanggit po si Apostle John. Ang isinilang, sabi niya po, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Bakit kapatid? Yan, nang tanggapin mo at naging saligan ng iyong pananampalataya ang magandang balita, ang salita ng katotohanan. Meron kang unang kapanganakan at pangalawang kapanganakan sa Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya po tinatawag na born again Christian. Ipinanganak na magmuli sa Espiritu ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, mananatiling laman. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Nang tanggapin mo ang salita ng Diyos na naging saligan ng iyong pananampalataya. Kaya po binanggit ni Apostol Pablo, maliligtas kayo. Kung tunay na pinangahawakan nyo ang salita ng Diyos. Kaya dalawa po, ang tao hindi nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na namutawi sa kanyang labi. Hallelujah. Purihin ang salita ng Diyos. Okay, tuloy tayo mga kapatid. Sabi po ni Apostol Pedro, mga kapatid, sa mga talatang ito, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po yung binhi. Binanggit ko po sa inyo, ayon po kay Lucas, binhi ng salita ng Diyos. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kung hindi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Hallelujah. Binhi ng salita ng Diyos na nananatiling buhay at mabisa. Walang kamatayang salita ng Diyos. Kapag ito po ay nasa isang tao, walang kamatayan ang isang mananampalataya. Next. Kaya po tunay na mahiwaga po, no? Mahiwaga ang salita ng Diyos. Ang hiwaga na may nag-uugnay sa pangakong ito. Sa talatang pong itong mga kapatid, pakita po natin. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Tingnan niyo po, babaguhin ang dating katawang namamatay, babaguhin ng Diyos. Babaguhin ng Diyos ang katawang nasisira, katawang nabubulok, babaguhin ng Diyos. Papalitan po lahat yan ng Diyos. Kaya po mahiwagang mahiwaga ang salita ng Diyos. Binanggit po ni Apostol Pablo. Okay, susunod. Ang nakakabigla sa pangakong ito. No po, parang parehas din po, no? Yung kanina po, no, mga sa leadership, ano po natin, no? Training, no? Parang parehas na parehas. Walang pagkakaiba. Kaya mabibigla po kayo sa pangakong ito. Okay, sabi po dito, no? Brother. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Yan po, ha? Naalala niyo po ba yan? Mga leader. Na po, mga kaklasiko po.
Isang sandali sa isang kasapmata, napakabilis po, no? Kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Sabi po sa 1 Thessalonica, sa mga susunod pong mga talata, ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi naman sa inyo. Tayong mga nabubuhay. Binabanggit po tayo, ha? Sa panahon natin, tayong mga nabubuhay, natitira. Natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Tingnan niyo po, first priority ng Diyos. Na po, yung mga namatay na. Katulad ng mga dati nating katabi nung araw na namayapa na. Naalala niyo po ba sila? First priority po sila. Walang unahan po. Susundin po natin kung ano sinasabi po ng salita ng Diyos. Kaya po, sabi niya, ito ang tinuturo ng Panginoon at na sinasabi ni Apostol Pablo sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Talaga ang Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Pinag-i-enjoy pa tayo mga buhay. Okay, tuloy po. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta. Mga kapatid, isa lang po yan, ha? Marinig nyo, trompeta lang. Okay, ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. Tingnan nyo po, bababa ang Panginoong Diyos. Imagine niyo po, mula sa langit. Pero hindi po sasayad sa lupa. Nasa ere lang po siya. Imagine niyo na po. Hindi pwede pong mangyari yon, nasasayad. Bababa sa lupa. Hindi mangyayari po. Nasa ere lang po ang Panginoon. Sa araw na iyon ay marinig ang tinig ng arkanghel at tunog ng trompeta ng Diyos. Ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muli. Hallelujah. Purihin ang salita ng Diyos. Next. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin ng Diyos. Pagmasdan po natin na tayo mga nabubuhay, hindi natin alam po, no? Pinaghahanda lang tayo ng Diyos. Okay? Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. Napakasarap pong pakinggan ang buhay na pangako ng Diyos sa mga mananampalataya. Purihin ang Diyos. Purihin ang salita ng Diyos. Next, kapatid. Yan po. Yan po sabi ni Apostol Pablo, suriin po natin ang binabanggit ni Apostol Pablo. Sa 2 Corinthians chapter 4, beginning verse 13-14. Sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya.
sa ganoong diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. Tingnan niyo po 3 beses binanggit ang salitang pananampalataya. Isang talata pero 3 beses niyang pinagtibay. Kaya nakakapagpahayag ng salita ng Diyos ang isang taong katulad ni Apostol Pablo. Dahil sa kanyang pananampalataya. Okay, susunod na talata. Napakaganda po. Sapagkat alam naming, pinagtitibay po ni Apostol Pablo, sapagkat alam naming, ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay sa amin kasama ni Hesus at magdadala sa atin sa kanyang piling. Hallelujah. Tingnan niyo po, mahalagang mahalaga ang pagkamatay ni Hesus sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Ito po'y doktrina, mga kapatid. Doktrina na ito po'y ipinapahayag, no? Na nakapaloob sa magandang balita. Na ito po'y idinadala ng mga nangangalakal ng salita ng Diyos. Ibinabahagi nila ang magandang balita. Tignan niyo po, sapagkat alam naming, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat alam naming ang Diyos na muling bumuhay, ang Diyos Ama, ang bumuhay sa Panginoong Hesus, ay siya ring bubuhay sa amin, kasama ni Hesus, at magdadala sa amin, sa atin, sa kanyang piling. Napakasarap pakinggan po ng mga pangako ng salita ng Diyos. Buhay ang pag-asa po ng mga Kristiyano. Hindi namamatay. Lahat ng ipinangako ng Diyos ay buhay. At ito po'y mangyayari. Mga minamahal kong kapatid. Okay, susunod. Takdang panahon ng pangako at katuparan. May takdang panahon po ito. Sang-ayon po sa ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Sabi sa talatang ito, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Napalitan na po ang katawang nabubulok, pinalitan ng katawan na buhay. Hallelujah, sunod. Pagmasdan po natin, lastly po, dito tayo magtatapos na, loobin ng Diyos. Na muli po tayo magkita-kita pa sa susunod pong pangalawang Biyernes ng gabi. Itutuloy po natin ito, no? At loobin po ng Diyos na tayo pong lahat ay naroroon. Sapagkat alam ko po na ito po'y kapanapanabik sa ating lahat. Ang mensahe ng Diyos. Sinabi po sa aklat ni Juan, sa mga talatang sumusunod, 25-26. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Binanggit niya po, no? Sa pamamagitan ng faith. Mahalaga po talaga sa Diyos ang beliefs mo, kapatid. Ang paniniwala mo. Sinabi niya po dyan, no? Uulitin ko po, mga kapatid. Sinabi sa kanya ni Jesus, referring po kay Marta ito, no? Sa buhay ni Lazaro. Kung inyo pong natatandaan, si Marta at si Maria na magkapatid.
inestima ni Marta ang Panginoong Hesus nang pumunta sa kanilang tahanan. Kaya't sinabi sa kanya ni Hesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay ang sino mang sumasampalataya sa akin. Kahit mamatay ay muling mabubuhay. Susunod na talata. At sino mang nabubuhay. Tingnan niyo po, una patay, ngayong buhay. Sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Tanong ko sa iyo, kapatid, naniniwala ka ba sa sinabi ko? Parang mahina. Amen. Ang nagtatanong po, hindi si Kuya Ed. Ang salita ng Diyos. Uulitin ko po, mga kapatid. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Tingnan niyo po ha. Beliefs, pananampalataya, paniniwala. Mahalaga po yun sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po tayong lahat. Sakto lang po. Walang labis. Walang... Oh, praise the Lord.